Hindi na naman namamansin si Ma'am Karen. Day 2. So, eto na nga, pangalawang araw na namin sa Boracay at eto yung part 2 nung nakaraang video natin. So, for the morning, ang aming naging breakfast ay very light lang, which is nagtinapay lang kami dito sa Pan de Boracay. And for our coffee ay nagpunta lang naman kami sa may 7-Eleven. So, here we are at 7-Eleven and hindi ko alam kung dito lang na branch na to may ganito or pati sa mga branches ng 7-Eleven sa inyo. Kasi, look at this. Wait lang. Ayan. So, meron silang ganito, which is for iced coffee siya na French vanilla. Ang astig lang, kasi dyan ko lang yung nakita. And yeah, so nandito kami sa mga kanya-kanya namin upuan for our breakfast. Ay, oo, idodocument ko talaga lahat. So, nandito nga kami, nagpunta na kami dito for our island hopping, which is yung activity natin for our day 2. Ayan, at parang mga batang mawala nga yung mga person. Pero nakita rin namin siya dyan. And itong area na to ay, yan yung mga pwede ninyong maarkila kung mag-island hopping kayo. So yung RM namin dito ay nag-fill up lang para sa registration namin. And meron pang isa sa phone naman ni Kuya. Yan, okay. So, meet Sir Archie, one of our crew leader. And yes, after how many minutes ng registration ay eto na kami papunta sa aming boat. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin si Sir Lawrence. Oh. Working hard. Gabi nga niya, hindi na lang sana ako sumama. Parang kagabi pa nga yan eh. Opo, baka si Sir MC yan, di ba? So, nakaka-excite lang naman sumakay dito sa aming boat kasi nung nakita niyang paparating na yung mga pasahero niya, nagkaroon ba naman siya ng pa-music na nakakagana talaga ng feeling. Ganon. Tapos dito ay napagtripan na naman ng team namin, si Ma'am RV. Okay na yan, matibay ito. Okay na yun, matibay ito, sabi sa akin. Boy. Lagap. Nakapan talaga. Winner. Enjoy sir, enjoy. Here. Oh my God. Alam ko sa tama ba siya? O, diba? Ready na yung mga person mag-island hopping. For the go! So, sa aming island hopping, ito yung isa sa mga nakita namin, which is yung dating resort daw po ni Manny Pacquiao na pinag-demolish naman ng ating former president na si President Duterte. So, dahil mabait ako at para hindi na rin kayo mag-search, ay ito po yung itsura niya dati.
So, ito yung unang island na first stop namin, which is the Puka Beach. So, dito yung mga activity ay yung crystal kayak and pwede nyo rin daw libutin tong mismong island. And there you have it. Ayan na. Nauna na nga si Ma'am RV. Actually ako, wala akong ganyan na experience. Kasi at that time, meron pong dalaw ang inyong ate. And may iba pa kasi kaming pupuntahang mga island. Though sinabi sa amin na hindi naman mababasa. Pero nakita kasi namin na lahat ng nagkakayak, crystal kayak is nababasa sila. So sadly, kahit gustong gusto kong itry, ay nagpass na lang ako. Babalik naman ako dito. Kaya itatry ko rin yan. May... Archie. Hello vlog. Oh my God. So, right after namin sa Maypuka Beach ay nag-decide na nga yung mga bangkero namin na kami na daw ay kakain na. So, dito ay papunta na kami doon sa may buffet. Bali dito ay naglakad lang kami ng konti, like mga 5 to 10 minutes bago kami nakarating doon sa mismong location. So, dito ay makikita natin na napakasimple lang nung get up nung mismong kainan. So, napaka-presko and napaka-chill mode lang talaga. And, pagdating naman sa pagkain ay masarap din naman, pero hindi ito yung mga super bongga na mga food. Bale, ito lang yung mga simple at karaniwan nating makikita sa karinderya. So aside dito sa place na kinainan namin na napakasimple nga ng get up ay meron pa pala silang isang activity dito which is yung kawa area nila. So nandito lang siya sa bandang likod and kapag pupuntahan natin ay ganito po yung makikita natin. Sa mga hindi familiar sa kawa na word ay ganito po siya mga kasinag. So, ayan, diba? Ang dami kong nakikitang ganito na akala ko talaga niluluto sila. Pero hindi pala, may daya lang yan. Bale, nilalagyan nila ng pampaapoy sa gilid ng kawa mismo para magmukhang niluluto ka. And ayan, diba? Shout out sa mga boy nila na talagang #photographer ang pek. So, after nga namin mabusog at makapagpahinga, ay dito na kami dumiretso sa Crystal Cove Island. Which is kung napanood nyo yung Boracay vlog nila Sir Gavin, ay dito sila pumunta. Bali kami, hindi na kami pumasok dyan. And last but not the least na pupuntahan namin sa aming day 2 ay ito po yung malapit kami sa may Crocodile Island na tinatawag. Bali ang pinaka-activity dito ay mag-snorkeling sila. Pero nung malapit na kami dun sa mismong island, bali parang sumabit or hindi ko alam. Basta may nangyari nun sa bangka namin. Kaya dito na lang kami nag-snorkeling. Bali hindi pala ako nag-snorkeling. Sila lang pala. Are you ready, ma'am? Ikaw din? Sino pa? Ang fish. How about you? You too? Amerika. Ay, ma'am Arbe. Padasan man. Eh. Tanding. Sir Lawrence, kaya mo yan? Sir Lawrence, kaya mo yan? Wait, wait! Ayan na oh! Di ba Carlo? Hindi na pulot. Okay siya. Sige pa! Hindi kita kaya nagka. Mas mabigat ka sa akin.
Pagkatapos nga ng snorkeling activity namin ay dumiretso na kami dito sa aming area which is the Station 2. And dito papunta kaming magwi-withdraw pero ito nadaanan namin to which is feeling ko magandang itry. So next time itatry natin yan. And dito din pala sa palabas ng highway ay meron din palang mga souvenir shop na pwede nating pagbilhan. So sa pagsapit nga ng gabi ay lumabas kami ulit para sa dinner namin. And syempre, hindi naman kami bongga dito. Kaya nagpunta lang kami sa mga fast food na napakakilala natin. So ito nga yung mga sinasabi kong yun. So 'di ba, nasa Boracay na kami pero tinatry pa rin namin at tinatangkilik pa rin namin yung mga ilan sa mga under ng GFC Food Corp, which is ayan, mga yan. So sa pagstay namin dito, na-try namin kumain dito sa Jollibee, sa Mang Inasal, and of course dito sa pagkakainan namin na walang iba kundi Chowking. Pagkatapos namin kumain ay dito na yung time kung saan bumili ako ng ipapasalubong kong ballpen. So, bali dito kami kay kuya na bumili. Just in case na may magtanong kung saan ako bumili at kung bakit kay kuya, ayan, dito yung pwesto ni kuya. Bali sa lahat ng nakita kong nagtitinda ng mga kagaya niyang souvenir ay sa kanya ako bumili. Ba't nagandahan yung pagkakalettering? Kasi, tingnan nyo naman, diba? Napakaganda. Ayan o. So ayun, nandito na tayo sa aming third and last day. Ayan, dito sa May Boracay. So, dito ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung nadadaanan namin bago kami makarating sa mismong beach, okay? Ayan, so shout out sa mga doggies na to. They're so cute! Siyempre, di ba, mga Filipino talaga pag nakakita ng camera, di ba? So, they're very friendly. And, feeling ko nga dito talagang vloggerist na ako eh. So, ito nga ay nakakatuwa lang kasi kada dadaan kami dito ay eto si ate na nakaklose namin. Na bet niya si Sir Archie. Wala pa siya. I need the Archie. Wala pa. I need the hug.
And after a while, mga kasinag, so konting lakaran lang yan at ganito, ganito kagandang view yung sasalubong sa'yo. 'Di ba? So, sino ba naman ang hindi makaka-appreciate niyan? Sinong hindi marirelax niyan? 'Di ba? Tingnan mo na lang. And of course, here I am. Ayan, tamang pagpapakute sa camera and tamang flex ng kung ano-anong meron sa itsura ko. Yes, that's me. Okay, so ngayon, ayan, I'm with my team pa rin. And our activity for today is land tour. Lilibot lang kami dito sa Boracay. And ayun, wala naman ako masyadong masabi. Basta bet na bet ko lang yung look ko for that day. Ayan, so, ayan, gandang-ganda lang ako sa sarili ko. Kaya pagbigyan nyo na ako. At nandito na nga kami sa may highway na part. Ayan. So, shout out, diba? Napaka-gentleman naman ni Sir Archie. At maya-maya pa nga ay ito na yung sasakyan namin. At nag-start na nga kami sa aming land tour. Ay, sige, isa pa. So, dito kami muna dinala sa aming first stop, yung may I Love Boracay na sinasabi. So, bali ang mga naging activity lang naman namin dito ay nagpa-picture taking doon, dyan, sa part na yan. At syempre, ang pinaka-highlight nila dito ay meron silang human drone. Yes, of course. So, nandito kami, ayan, Boracay New Coast na tinatawag para puntahan yung isang rock formation sa dulo nitong binabaybay naming daanan. At pagkatapos naman doon ay dito naman kami pumunta parang sa kabilang side or pinakabungad naman ito nung Boracay New Coast pa rin. So dito ay meron silang gimmick na pipicturan kanila at libre lang daw. Pero yung pagpapadevelop ay yun yung may bayad. So yan, nagtry naman kami. Saan, ma'am? Ano kayo nang kuha niya, ma'am? No, ano, pero... Oh, ayan na, hindi ko binayaran si ate, pero siyang nagsabi na maganda daw yung makuha ko. So, thank you naman ate, ano ka ba? Ayan. So, ayan nga ginagawa ni ate na naka-pink, ay in-explain niya yung prices, yung sizes, and kung ano yung paper na ginamit nila, ganun. So, ayan, nagdadaldal lang naman siya. O, diba, inaantay niya yung pictures ko. Pero, sige, papakita ko na nga. Ito na. Minimum. Kasama niyo po ito? Jeep na dito sa Ayan, 6. Ayan, ilan lang naman yan sa mga naging pictures ko. So, pagkatapos namin doon ay eto na nga ako. Bale, next stop namin ay sa Puka Beach ulit. Bale, sa isang side naman niya. So, makikita nyo yun mamaya. Pero yan,
Syempre, hindi makukompleto yung Boracay tour namin or Boracay tour mo kung hindi mo itatry yung henna na sikat doon. And of course, yung hair braid. And yeah, that's me trying the hair braid. So, tip na lang din pala, kung gusto nyo palang mas makamura, bali mas maganda kung dito kayo, 'di ba? Sa May Puka Beach, magpapa-hair braid, and sa mga souvenirs din, and yung mga ibang damit, ibang bag, ganyan. Mas mura po yung tinda nila dito compared po doon sa May Station 2. And even the Crystal Kayak, mas mura siya dito. So, yeah. Hello guys, welcome to my vlog. Alam mo yung part na to mga kasinag, sobrang nakaka-relax. As in. Kaya nga. Yeah, so pagkatapos namin doon ay bumalik na kami doon sa Station 2 and here we are para sa aming lunch which is nag-buffet kami. And nung katapos nga namin kumain ay bumalik kami sa room namin for like 1 to 2 hours and then bumaba na rin kami para silayan yung last sunset namin dito nga sa Boracay. Kinagabihan nga, katapos namin kumain ay nag-decide kami na maglakad muna dito sa may Dalampasigan since napaka low tide and as you can see naman dyan sa video.
Ayan pala mga kasi na gusto kong i-share sa inyo yung video clip ko na to kung saan ayan, pinapakita ko yung mga lumot dyan sa may dagat. Tapos na nga kami dito ay eto, nagbanding pa kami ulit for the last time. Pero actually, dapat wala na kami dito ni Ma'am Carla kasi matutulog na kami. Pero pinilit nila kami. Ganon. Kaya nagpunta na lang kami. And the time has come. Ayan. So, nandito na nga kami. Ayan. Okay ni mga gamit namin. And itong tour namin na to sa Boracay ay very memorable sa akin. Siyempre, bukod sa first time ko to is, ayun, hindi ko yung ma-explain talaga kung ano man yung gusto kong sabihin. Pero, ayun talaga, sobrang saya and napaka-memorable talaga nung trip to Boracay namin, yung Lakbay Boracay namin. Pero, ayun na nga, ang dami ko pang gustong i-add, pero alam mo yun, di ba? Kailangan nang i-end tong video na to kasi sobrang haba na. Ayan, so, kung nakaabot ka man dito mga kasinag, ay thank you so much. Pero, ayun nga mga kasinag, thankful ako sa lahat ng mga nangyayari ngayon. And hanggang dyan na lang siguro mga kasinag. So, gaya pa rin naman ng lagi kong sinasabi na let's do hope na mapamonetize na talaga natin tong channel natin. Mas mapalaki pa natin. Mas magkaroon pa tayo ng mga exciting content. Syempre, hindi pwedeng mawala yung travel vlog natin. And ayun nga mga kasinag, so kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, mga kasinag, ano pang inaantay mo? Huwag ka nang mahiya, mag-subscribe ka na. And ayan, kung hindi nyo pa ako kilala, again mga kasinag, I am your Ate Aren. At hanggang dyan na lang. Bye!